Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Christy Manzanares Murder Case. Isinilang si Christy Manzanares noong October 30, 1977 sa Salt Lake City, Utah. Puno ng masasayang memories ang kanyang childhood. Mahilig itong mag-swimming, mag-bike at sobrang close ng kanilang pamilya. Sa murang edad, determinado si Christy na makuha ang anumang bagay na kanyang naisin. Nang mag-high school, aktibo ito sa sports at iba pang activities na nagbigay rito ng maraming awards at recognition. Ngunit habang nag-aaral, sa edad na 17, na in love ito at nabuntis ng kaklaseng si Kenneth. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang abutin ni Christy ang kanyang mga pangarap. Mas lalo pa itong nagsumikap. 2 kurso ang kinuha nito noong college. Isa rito ay ang Bachelor of Arts in Family and Consumer Science na nakafocus sa interior design. Taong 1999, nagpakasal sina Christy at Kenneth. Noon rin ay nakapagtrabaho si Christy bilang design consultant at kalaunan ay pinursu ang career sa real estate. Nakilala ito dahil sa kanyang husay at contribution sa high-end sales and developments. Naging isa rin itong chairwoman sa iba't ibang realtors sa Utah. Hi, I'm Christy Manzanares. I'm one of the realtors on this home. So stop by home number 6 and see us. We're excited to have you all here. Makalipas ang ilang taon, nadagdagan pa ng 2 supling ang kanilang pamilya. Kapwa responsabling magulang ang mag-asawa sa kanilang 3 anak. Kahit pa busy sa kanya-kanyang trabaho, hindi nawawala ng oras ang mga ito para sa mga bata, lalo na sa kanilang panganay na dumaranas ng cerebral palsy. Kung titingnan, halos nasa mag-asawang Manzanares na nga ang lahat. Successful careers, 3 beautiful daughters, youth, and health. Sa social media, panay post ang mga ito ng kanilang family trips at adventures na nagpapakita ng kanilang perfect family life. Gayunpaman, kalaunan ay patutunayan nito na hindi lahat ng nakapost sa social media ay totoo. Noong late 1990s and early 2000s, nagsimulang gumamit si Kenneth ng prescription steroids para sa kanyang weightlifting routines. Sobrang metikuloso ito pagdating sa kanyang physique. Hanggang sa unti-unti ay napuno ng iba't ibang gamot ang kanyang sistema dahil sa ini-inject at iniinom nito depende sa kanyang pangangailangan. Gaya ng testosterone injections, phentermine para sa pagpapababa ng timbang, mix of supplements para naman sa pain at mental health condition. Pagtungtong ng 2016, lumitaw ang side effects ng kanyang mga pinag-iinom. Naging paranoid ito at sobrang depressed sa puntong napapansinan ng kanyang kaibigan at kapamilya ang mga pagbabago sa kanyang behavior. Gayunpaman, walang alam ang mga ito kung gaano nakalala ang pinagdaraanan ni Kenneth. Taong 2017, nang magpasya ang mag-asawang Manzanares na ipagdiwang ang kanilang 18th wedding anniversary at 40th birthday ni Kenneth. Nagplano ang mga ito na imbitahan ng kanilang pamilya para sa isang cruise ship adventure. July 23, magkakasamang sumakay sa Emerald Princess ang mag-asawa, 3 anak at mga magulang at kapatid ni Christy. 7 araw ang kanilang magiging trip sa Alaska. Maganda ang takbo ng kanilang unang 2 araw ng paglalakbay. Sama-samang nag-enjoy ang pamilya sa amenities at activities ng cruise. July 25, dumaong ang Emerald Princess sa Ketchikan City kung saan inilaan ng mga pasahero ang kanilang araw sa pangingisda. Bawat isa sa pamilya ni na Christy ay nakapag-relax. Walang anumang bakas ng tensyon at lahat ay nagkakasiyahan. Hanggang sa bumalik na ang mga ito sa ship. Habang nagdi-dinner, bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimulang maglasing si Kenneth. Bagay na hindi nagustuhan ni Christy. Kaya naman nagtalo ang dalawa sa harap ng kanilang pamilya. Nagkakasagutan ang mga ito at nagtataasan ng mga boses. Matapos ang palitan ng masasakit na salita, sinabi ni Christy ang mga katagang, "I'm done, sabay tayo."
Habang nangyayari ang mga ito, isang murder mystery event ang nagaganap para sa entertainment ng mga guest. Ito ay isang role-playing game kung saan imbitado ang mga pasahero upang isolve ang krimen o misteryo. Samantala, habang nagkakasiyahan ng mga tao, bumalik sa kanilang cabin si Christy at sinundan naman ito ng mister at ng kanilang 2 anak. Doon ay nagpatuloy ang pagtatalo ng mga ito. Lalo pang tumindi ang pag-aaway ng mag-asawa, kaya naman pinaalis ni Kenneth ang kanyang mga anak saka inilakang pinto. Sumunod ang mga ito sa utos ng ama at nagtungo sa katabing kwarto kung saan sila nag-i-stay. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinabi ni Christy na nais na nitong makipaghiwalay kay Kenneth. Inutusan rin ito ang mister na bumaba na sa barko sa sunod na pagdaong nito at saka lumipad pabalik sa Utah para makapag-enjoy ng kanilang pamilya. Inakusahan ni Christy ang asawa ng paninira ng kanilang masayang bakasyon. Makalipas ang ilang sandali, maririnig na ang malakas na hiyaw at panaghoy ni Christy. Dali-daling sumaklolo ang mga anak nito at pilit na binubuksan ng pinto. Subalit sinigawan ng mga ito ni Kenneth na walang lalapit. Sa desperasyon, inakyat ng magkapatid ang balcony na katabi ng kwarto ng kanilang magulang. Labis ang gulat at takot ng mga ito sa nasaksihan. Walang habas na sinusuntok ng kanilang ama si Christy. Hindi magawang gumitna ng magkapatid sa magulang, kaya naman tumakbo na ang mga ito sa ibang kasamahan upang humingi ng tulong. Agad na sinugod ni Dallas, ang kapatid ni Christy, ang cabin na kinaroroonan ng mag-asawa. Naabutan nito si Kenneth na hinihila na ang katawan ng misis patungo sa balcony upang itapon sa dagat. Nakipagbuno ito at naagaw si Christy. Noon ay nagsimulang maghihiyaw si Kenneth at nagbanta na tatalo nito. Humahagulhol nitong sinabi na tapos na ang kanyang buhay at nagpahiwatig ng pagsisisi sa kanyang nagawa. Sa pagkakataong yun, naroon na ang pamilya ni Christy at security kaya naman napigilan si Kenneth sa tangka nitong pagtalon. Bandang 9:03 PM, dumating ang medical personnel at idineklarang patay na si Christy. Pumanaw ito sanhi ng blunt force trauma to the head. Tumamo ito ng multiple injuries sa mukha at bungo mula sa paulit-ulit na suntok ni Kenneth. Sinelyuhan na rin ang buong kwarto at itinuring na crime scene. Parehong balot ng dugo sina Kenneth at Christy, gayon rin ang kanilang higaan maging ang ilang bahagi ng cabin. Tinatansyang nasa 13 minutes ang naganap na pambubuno ng dalawa bago maawat. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyaring krimen sa loob ng cruise ship. Inakala ng mga pasahero na ang nangyayaring hiyawan ay parte ng murder mystery event na noon ay kasabay nitong nagaganap. Maya-maya pa, inaresto na si Kenneth at dinala sa custody. Dumating na rin sa barko ang FBI agents para sa investigasyon. As new details emerge about the apparent murder of Christy Manzanares, authorities and witnesses are painting a grisly scene. Husband Kenneth, when asked what happened, replied, "She would not stop laughing at me." Sa kanyang interview, isang nakakabagabag na pahayag ang isinagot ni Kenneth nang tanungin kung bakit nito pinatay ang misis. Ayon rito, nagdilim ang kanyang paningin nang pagtawanan nito ni Christy nang maghamon ng divorce. Sa investigasyon, unti-unting napagtagpi ng mga ito kung paano humantong sa brutal na kamatayan ni Christy ang kanilang sanay masayang bakasyon at selebrasyon. Nagugat ang lahat sa natatagong pinagdaraanan at mapanganib na pattern ng behavior ni Kenneth. Sa kabila ng kanilang perpektong imahe bilang loving couple at devoted parents, may malalim na issue si Kenneth. Mayroon itong history ng pagiging mainitin ng ulo. Minsan ay sinusuntok nito ang pader o kaya ay presahang pinipigilan si Christy sa kanilang mga argumento. Gayunpaman, walang anumang reports ng pisikal na pang-aabuso laban kay Kenneth bago ang murder. Sa gabi ng insidente, nadiskubre ng mga investigador na dinoble ni Kenneth ang dose ng iniinom na testosterone na posibleng nakatrigger ng manic episode nito.
Mula sa medical evaluations, napag-alaman na dumarana si Kenneth ng brain abnormalities na maaaring resulta ng ilang taon nitong paglalaro ng football. Nagpapahiwatig ang neurotest nito ng brain damage at bipolar disorder. Dahil sa kombinasyon ng mental issues, testosterone at mga gamot na sinabayan pa ng alkohol, naging agresibo at walang kontrol si Kenneth. Naniniwala ang mga investigador na ang mga pinaghalong elementong ito ang nakaapekto sa pag-iisip at desisyon ni Kenneth nang bigla ang paslangin ng misis. Sa korte noong 2021, inihayag ng defense attorney ni Kenneth na hindi sinasadya o pinagplanuhan ng pagpaslang. Nag-plead ito ng guilty para sa second-degree murder at humiling ng 7.5 years na parusa. Noon ay sinuportahan rin si Kenneth ng kanyang mga anak. Sumulat ang mga ito sa korte at ipinahayag na kailangan ng mga ito ang kanilang ama. Iginiit ng mga ito ang pagmamahal at pag-aalaga ni Kenneth sa pamilya at ang sakit na nararamdaman sa pagkawala ng kanilang ina. Gayunpaman, makalipas ang 4 na taon matapos ang murder, nasintensyahan si Kenneth ng 30 years na pagkakakulong. Subalit hindi doon nagtatapos ang kwento. Isang linggo lamang pagkatapos ng sentencing, noong July 2021, natagpuan si Kenneth na wala ng buhay sa kanyang selda. Hindi inahayag ng Alaska Department of Corrections ang sanhi ng pagkamatay nito dahil sa kanilang patakaran. Gayunpaman, nilinaw ng otoridad na walang nangyaring foul play. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.